Sa Hong Kong, tampok ang isang exhibit ng isang na-preserve na baby woolly mammoth. Ang mammoth ay isa pong napakalaking hayop na kahawig ng elepante. Bagaman wala na ang mahabang balahibo ng mammoth, buo pa rin ang karamihan sa mga bahagi nito, gaya ng trunk at tenga. Pambihira ang ganitong pagkakataon dahil ang trunk ang pinakamaselang bahagi ng isang mammoth. Tinatayang nabuhay ang mammoth, may 42,000 taon na ang nakakaraan. Natagpuan ito sa Russia noong taong 2007 at pinag-aaralan ng mga scientifico para mas mapalawig ang kaalaman tungkol sa Ice Age. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kahapon po ay inyong nasaksihan kung paano ang ating surgical mission ay naging karugtong ng buhay ng marami sa mga taga-Kalinga. Ngayon naman, panoorin natin kung paano ang makulay na kultura at ang mga taga-Kalinga at ang kanilang yamang karugtong ng kanilang kabuhayan. Tila walang katapusang hilera ng kabundukan ang tanawing tumambad sa amin kasabay ng pagbati ng Haring Araw. Ilang minuto pa, narating namin ang kabisera ng Kalinga, ang lungsod ng Tabuk. Kilala rin ang Kalinga sa puro at masarap na kape. Ito ang inihain nila sa amin. Simbolo raw ng malugod nilang pagtanggap. Sing-init ng kanilang kape ang pakikiisa ng mga taga-Kalinga sa mga nagdaang proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Sa ating proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan, maraming batang Kalinga ang nabigyan ng libreng gamit pang-eskwela. Noong mga nakaraang taon, mahigit 5,000 pamilya naman ang mabiyayaan ng ating pamaskong handog. We can also be called the Peacock City of the North. Dahil pag nakita nyo yung mga costumes namin, you have the red, yellow, and the different colors. Kung mapunta kayo dito, makikita nyo doon pala sa Tabuk. Andon yung mga mababait na tao, andon yung mga gandang tanawin. Ang kanilang tradisyonal na kasuotan, hinabi mula sa makukulay na tela. Hango ang disenyo sa kabundukan ng Kalinga. This is the original design. Niweweave nila ang plain cloth, tapos sila rin ang nag-embroider dito. So mano-mano lahat sa tapis. Ang weaving lang nito matatapos nila ng 3 days. Karamihan ng mga naghahabi ay mga kabataan, gaya ni Ruth, na minana pa ang karunungang ito sa kanyang ina. Sa paghahabi niya nasusuportahan ang kanyang pag-aaral. Yung kinikita kong 100 pesos, pinagbibili ko ng mga kagamitan ko for school, for my projects. Second year college na po ako sa IT. Kumukha ng IT doon sa KSC, Kalinga-Apayao State College. And then, how I wish baka, sana po makagraduate ako this coming 2013. Gayon din si Cherilyn. Bawat sinulid na isinisinsin, tila ba naghahabi rin ng kanyang mga pangarap. Single parents mama ko and 5 kami magkakapatid. Lahat naman hindi na makapag-aral sa hirap ng buhay. Kaya yun, nag-weave kami para kumita. Ikinararangal naming mas lalo pang makilala ang mga mamamayan ng Kalinga. Inahangaan namin ang inyong pagsisikap na mapanatili ang inyong kultura at tradisyon. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming nakasama sa matagumpay na misyon sa Kalinga. Samantala, inaayayahan po namin kayo mag-shopping sa Heatwave Summer Bazaar simula ngayong Biyernes, April 13 hanggang April 15. Alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa World Trade Center sa Pasay. Bahagi po ng kikitain ng naturang bazaar, mapupunta sa GMA Kapuso Foundation Unang Hakbang sa Kinabukasan Project. Chika Minute! Hindi lang mula Batanes hanggang Hulo umaabot ang 1,000 isang tuwa ng Itbulaga. Dahil hanggang sa Amerika talaga namang nagdala ng saya ang ating Dabarkads. Watch this. Are you
Puno ng 1,001 tuwa ang Cow Palace sa San Francisco, California nang makisaya roon ang Dabarkads ng longest-running noontime show sa Pinas na Itbulaga. Happy ang mga Pinoy sa US at present sina Paolo Ballesteros, Julia Clarete, Kimpi De Leon, Anjo Eliana, Pauline Luna, Alan Kay, Robbie Rodriguez at sina Jose at Wally. Pero mas lalong di magkamayaw ang fans ng sina Tito Sen at Bossing Vic Soto na ang nag-perform. Pinasasabing mo ako! Pinasasabing mo ako! Hi, fans! Ang ginaw naman dito sa inyo. Okay, relax. Easy, easy. Easy, fans. From Nagtahan Bridge to Golden Gate Bridge. Yes! Sa inyong lahat, mua-mua, chup-chup. Todo bigay ang Dabarkad sa kanilang performances. Sina Pauline at Ruby nag-showdown sa dance floor. Hindi naman nagpahuli si Paolo na rumampang nakagaon. Okay, sige, okay. At syempre di kumpleto ang Bulaga experience kung walang Pinoy henyo. Pero this time, ang kapartner ng contestant ay ang audience. Gamit sa bahay, sa shower, tabo! Yun! Galing mo, mate! At dahil di kumpleto ang trio na TVJ, maraming fans ang naghanap kay Joey De Leon. Kung napapasin nyo, kulang kami. Kasi nung papunta si Joey rito, sa Cow Palace, naligaw. Napunta sa Macau Palace. Di binigyan ng visa. Nung working visa. Nagkaroon daw kasi ng problema ang mga computer sa embassy kaya hindi agad nabigyan ng visa si Joey. Nung sinalang yung pangalan ni Joey, since it's foreign sounding like Spanish, Latino, parang ang daming lumabas na Joey De Leon. So parang nagka-problema. Iba niyang kapangalan, parang mga terorista kaya. Ako naman hindi rin nakapunta dahil sa payo na rin ng aking doktor na wag munang bumiyahe by plane dahil na rin sa aking pagbubuntis. But the show must go on, ika nga. At very thankful pa rin si Tito Sen sa mga nakisayang Dabarkads sa US. Kahit na medyo napakalamig, nagtyaga kayong pumila, umuulan-ulan pa, para tayong lahat ay magkitang-kita. Maraming salamat po sa inyo. At lahat tayo mula Batanes hanggang Hulo, Amerika man o buong mundo, forever Itbulaga! Thank you! Susunod sa Argentina, sanggol na idineklarang patay ng isilang, buhay pa pala ng silipin namang magulang sa morgue. Mga nagkarerang kalabaw sa Nueva Ecija, anin yung mga kabayo sa bilis tumakbo. Jose Manalo at ang kanyang asawang si Annalyn nagkasundo na kaya matapos magharap sa piskalya? Malalaman na natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.